Rason bakit nga ba nade-develop ang isang lalaki sa madalas nilang nakakasama, mga kasay. Pakinggan niyo 'to mga kababaihan, baka meron kayong jowa na ganito na na-inlove sila sa mga kasamahan nila or katrabaho nila or kung saan man 'yan, mga kasawi. Siyempre, madalas kasama ng isang lalaki ang isang babae ay may talagang posibilidad na nagkakadevelopan ito, lalo kapag parehas sila ng kanilang ginugusto. For example, sa sport, sa pagkain, or sa mga hangout ay nagkakaparehas sila, nagkakapalagayan sila ng loob kasi nga parehas sila ng ginugusto. So yung ending ay, syempre nagkakayayaan sila madalas. Tapos kapag madalas silang nakakasama, so syempre talagang nahuhulog sila sa isa't isa, lalo kapag ang babae na mismo ang nagpapakita ng motibo sa isang lalaki ay talagang napaplattered ang isang lalaki at talagang nagkakaroon siya ng thinking na what if kaya ito ay patulan ko, di ba? Patulan ko. What if kaya kung try ko to na makipagrelasyon sa kanya, baka magkasundo kami. Yung tipo na thinking na talagang ganun yung gusto niya, binabalak. Pero syempre andun pa yung exciting part na talagang ginugusto niya na magkaroon sila ng relasyon dahil andun siya kinikilig, andun pa yung tipo na kakaibang nararamdaman sa kanya at nag-iisip siya ng kung ano ba ang magiging kahinatnan kung talagang maging sila, 'di ba? Lalo kapag parehas sila ng ginugusto. Syempre ang lalaki kahit pa alam niya na taken na siya, pero kapag may babae na nagpapakita sa kanya ng motibo, ay talagang kinakana niya or gusto niyang may mangyari sa kanila kasi sabi nga nila palay na ang lumalapit, bakit nga ba hindi ito tutukain ng isang lalaki. Madalas ganyan ang katwiran ng isang lalaki, lalo kapag ang babae na ang nagbibigay sa kanila ng impormasyon, yung nagpapakita ng motibo na may gusto na sila sa isang lalaki. Siyempre ang isang lalaki, eto ay nag-iisip na talagang gustong gusto niya din eto, 'di ba? So, sa ganitong relasyon lihim, 'di ba, sabi nga nila ay talagang masarap ang lihim na relasyon dahil patago silang nagkikita, patagong na may nangyayari sa kanila, kaya andyan pa nakukuha yung grabe yung kilig sila sa isa't isa, 'di ba? Dahil hindi na nila ito nararamdaman sa kanilang kapareha dahil matagal na ang relasyon. Kung mapapansin nyo, 'di ba, yung mga matatagal na ang relasyon, lagi nilang sinasabi na nagsasama na lang sila sa mga bata, ayan, pero wala na silang pagmamahal sa kanilang mga kapareha. Kung titingnan mo naman talaga, mga kasabi, is totoo naman talaga ito na kapag matagal na ang relasyon, para nagsasama na lang kayo sa mga bata, wala nang spark na nangyayari kasi nga nagiging komportable na kayo sa isa't isa na ganun lang palagi yung ginagawa ninyo. So wala nang kilig, wala nang moment, at higit sa lahat wala na talagang effort na ginagawa kayo sa isa't isa para pakiligin. So kapag nakaramdam ang isang lalaki ng kilig sa ibang babae, dun sila nagkakaroon ng excitement. Doon sila nagkakaroon na naman ng effort kung paano ba mapasagot ang isang babae, lalo kapag alam nila na ang babae na mismo ang lumalapit sa kanila. 'Di ba, mga kasawi? Ganun lang kasimple, lalo kapag ang babae pa ay eto talaga ang lumalapit, tapos siya na mismo ang nagyayaya pa sa lalaki na mag-inuman tayo, mag-hangout tayo, mag-camping tayo. Syempre yung lalaki sa una yan, nakokonsensya pa yan. Lalo kapag wala silang nangyayari sa kanila. Siyempre ang lalaki andun pa yung parang hati pa yung iniisip, what if gawin ko to or hindi kasi ganito ganyan. Pero kapag ang isang lalaki ay nakatikim na ng isang babae, hindi na ito makokonsensya pa. Uulit-ulitin niya itong gagawin hanggang sa napapamahal na sila sa isang babae na ginugusto nila, mga kasawi, at nakakasama nilang madalas. Kaya kung mapapansin nyo, ang lalaki ay mawawala ng gana sa kanilang mga asawa dahil siya doon na nababali ang kanilang atensyon sa isang babae dahil mahal na nila ang isang babaeng bago kumpara sa kanilang mga legal wife, mga kasawi. Dahil madalas sila na yung ending ay hindi nila ito napipigilan ang kanilang nararamdaman. Sinusunod na lang nila ito kahit na ito ay mali talaga. Siyempre sa mga kalalakihan at kababaihan, kapag dumating sa inyo ang ganitong sitwasyon, iisipin ninyo kung ano ba dapat ang magiging conclusion. Kung kaya mo nang iwan ang babae, kaya mo nang ang babae ay magkaroon ito ng ibang karelasyon, kaya mo na ba ang misis mo na kapag once na ikaw ay nagloko, ang misis mo ay magkakaroon din ito ng panibagong lalaki, kaya mo na bang tanggapin sa sarili mo na wala na ba sa buhay mo? Kasi kapag once na nalaman ng misis mo
mo na meron ka babae at naghiwalay kayo. So, ibig sabihin, handa ka na bang tanggapin ito na wala na ang inyong relasyon? Kung handa ka na, ayan, pwede mong panindigan sa sarili mo na talagang gusto mo yung babae na nakakasama mo sa ngayon, mga kasawi. Kasi kung hindi ka naman handa, wag na wag mong gagawin kasi may posibilidad na kung ano ang ginawa mo sa misis mo ay pwede ring gawin niya sa'yo, mga kasawi. Ayun lang po mga kasawi ang aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin, sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga kasawi, pwede kayong mag-subscribe. Pwede rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Maraming salamat. Mahal kayo ng inyong advisor. Bye!